What does it really mean to be in the presence of the Lord? Ano ba talaga ang kahulugan na kasama natin ang Panginoong Jesus at siya ay nasa ating mga pagtitipon, nasa ating mga ginagawa at nasa ating puso? Maraming himala na ginawa ang Panginoon, subalit ang kauna-unahang himala ay maraming mensahe para sa atin. Amen namin sa langit, salamat sapagkat kayo'y Diyos na tumatangkilik, nagmamahal, gumagabay, nagtutuwid, nagpapagaling, nagpapaliwanag sa aming isip. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa pagbibigay niyo sa amin na aming mga pangangailangan at madala sa higit pa rito. Salamat sa isa na namang araw ng buhay, na maaari naming lasapin ang inyong pag-ibig at kami daluyan ang inyong pagpapala tungo sa aming kapwa. Sa pagpapatuloy namin ang paglapit sa iyo, Panginoon, ayaw naming magkaroon ng anumang sagabal. Pakalinisin niyo po kami. Pinagtatapat namin sa iyo ang aming mga karumihan, ang aming mga pagkukulang, nawapunan niyo ang aming mga kakulangan. Enable us to see your face, to hear your voice, to touch your hand, and to walk after you, to be guided by you and healed by you, O Father. Sa ngalan ng inyo pong anak na si Jesus, humihiling kami na turuan niyo po kami, nawa maging bukas ang aming isip, sa mga dati at paulit-ulit naming nadirinig ng mga kwento, nawa Panginoon, bigyan niyo kami ng mga sariwa at bagong mga aral. Mangusap po kayo. Quiet our hearts, give us your peace, protect us from all evil, and protect our loved ones even from the presence of the evil one and evil men. Kayo, Panginoon, ang siyang maging tagapagtanggol namin at ngayon, tagapagturo naman. Daluyan niyo ng inyong mga aral ang iyong anak. Gawin niyo po akong inyong instrumento, subalit kayo ang nais namin madinig. Speak in your power and splendor and majesty. Lift up your name and bless us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. John 2, 1-11. Isang napaka-common na istorya at paulit-ulit na pinag-aaralan at ang ating dalangin, mangusap sa atin ang Panginoon behind the miracle na siyang pamagat ng ating pag-aaral. John 2, 1-11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Napakaganda po ng kasaysayang ito, unang-una na himala ng Panginoon. Sila ay nasa isang kasalan at naubos ang alak na siyang pinakasentrong ingredient o sangkap ng pagsasaya at pagsasama-sama ng dalawang partido ng babae at lalaki. Malaking kahiyaan na ito'y mawala at mapuputol ang saya. Kaya naman lumapit ang ina ni Jesus na si Maria sa kanya at sinabi, nawala na sila ng alak, ubos na. Merong suggestion yung kanyang balita na yon, na kailangan si Jesus gumawa ng paraan. At sabi ng Panginoong Jesus, "Bakit mo naman ako isinasangkot dyan?" Sabing ganon, "Hindi pa panahon, hindi pa ito ang aking oras." At sabi naman ng nanay niya, sa kabila nun, sa mga katulong, kung ano man ipagawa sa inyo, sundin nyo. At pinapuno naman ni Jesus ng tubig ang mga nakataob na tapayan doon na walang laman. 6 na tapayang malalaki, ginagamit sa mga ceremonial washing, sa sinauna nilang mga tradisyon at mga ritual. Walang laman sapagkat hindi naman araw yon ng kanilang paglilinis. Subalit inigiban ng tubig at pinuno hanggang umapaw. Verse 8. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink. But you have served and saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee.
He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. Matapos mapuno ang mga tapayan na ito, ay pinaghimalaan ng Panginoon. Ginawa niyang alak. Pero wala pang nakakaalam na naging alak yon. At inutusan niya ang mga katulong, o dalhin ninyo itong sample doon sa Master of Ceremonies, sa banquet master. Yung nagsasabi ko anong pwedeng ipainom at hindi, anong pwedeng ipakain at hindi. Patikman nyo kung pasado. At dinala naman ng mga katulong ang sample. Matapos matikman ng banquet master, inaproban niya na i-serve sa mga guests. At pagkatapos, hinatak niya itong lalaking siyang responsable sa paghahanda at sinabi niya, iba ka rin ha. Yung iba, yung masarap na alak, isineserve sa una. Pagkatapos, pagka medyo busog na at nakakalimot na ng konti at hindi na masyadong critical yung mga bisita, ang susunod na inilalabas yun ang walang kwentang alak. Pero kakaiba ka. Sa huli mo pa pala inilaan yung mas masarap, superior. This is better wine. Higit na mainam, masarap, kesa sa nauna. Hindi niya alam na tubig lang yon na ginawa ng Panginoon na alak. At sinabi ng may akda na si John, ito ang kauna-unahang himala ng Panginoon at kanyang ibinunyag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng himala na ito at nagtiwala naman sa kanya ang kanyang mga alagad. So much had been said about this miracle, and we will not attempt at saying what had already been said many times before, but let's look at some of the messages behind it. Messages behind the miracle. So, what is the main message here? That Jesus brings a new and a superior wine. Pagka may new, may old. Pag may superior, may inferior. So the coming of Jesus, the teachings of Jesus, compared to the old teachings of His people, compared to the old traditions, would be much, much better. So Jesus would bring a new and a superior teaching. Bagamat merong tunay na alak, yung alak na yun ay sagisag pa ng isang mas mataas at mas malalim na katotohanan. At yung nakaalam, katulad nung connoisseur na yon, katulad nung banquet master, alam niya kung anong superior at hindi. Alam niya ang mas mainam at hindi. Kaya sa mga spiritual na bagay, yung mga nakaalam, nakababatid, makikita nila kung anong pinagkaiba ng katuruan ni Jesus, kung anong uri ng pakikipag-ugnayan ng Diyos at tao ang ngayon ay sinisimulan sa unang himala na ginawa ng Panginoon. Kinilala ng marami ang Panginoong Jesus doon sa kanyang mga bagong katuruan. Hindi siya tradisyonal, hindi siya conservative, hindi siya makaluma, siya ay revolutionary. Mark 1:27, the people were also amazed that they asked each other, what is this? A new teaching and with authority. Sabi nila, kakaibang turo ito. Hindi ito yung mga nadidinig natin sa ating mga pare, hindi ito yung nadidinig natin sa ating mga magulang, hindi ito sang-ayon sa ating mga kaugalian. Iba ang pamamaraan ni Jesus, iba ang turo niya. At sabi, hindi pwedeng baliwalain. May kasamang mga himala with authority. Hindi lang siya nagsabi ng mga bagong bagay, yun ay pinatunayan niyang karapat dapat paniwalaan dahil may kakambal na mga himala. It was new indeed. At pag sinuri natin ang mga katuroan ng Panginoon compared to the teachings of the religious climate of His time, they really new indeed, especially teachings on love and acceptance of people. Love and acceptance of those who usually get rejected by society and religion. That is His new wine, the new spirit, the new thought. Halimbawa, Luke 7:37-39. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. As she stood Him at His feet weeping, she began to wet His feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited Him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching Him and what kind of woman she is, that she is
a sinner. Nung mabalitaan ng isang babae na nabubuhay sa kasalanan, maraming naniniwala na isa siyang prostitute o isang what you might call a very immoral and adulterous woman. Nung nabalitaan niyang nando sa neighborhood nila ang Panginoong Yesus, nag-gate crash siya sa party kahit hindi siya imbitado. Pumasok siya at sa kanyang paghagulgol sa paanan ng Panginoon ay nahugasan na halos ng luha niya ang paan ng Panginoon. At ang mahaba niyang buhok ang ginamit niyang pampuna sa nabasang paa. Sobrang pagsamba, pagtanggap ng kanyang kamalian at sobrang ligaya din ang nalasap niya sapagkat nakakita siya ng isang taong tumatanggap sa isang makasalanang tulad niya. At itong Pharisee na ito, religious leader, ang may-ari ng bahay, sa loob-loob lang niya, kung talagang propeta tong Jesus na to, dapat alam niyang masamang babae, itong babaeng ito. At hindi siya dapat pumayag na mahawakan ni ang paa niya. Nakita niyo ang attitude ng mga relihiyoso nung araw na nabubuhay sa panahon ng Panginoon. Kung makasalanan ka, hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga religious leaders o sa mga banal. Puwera ka. Pero hinayaan at pinayagan niyo ng Panginoon. What does it mean? A new order is coming in. The old order is going out. Yun yung new wine. Tama na ang paghihiwalay sa banal at sa makasalanan. Tama na ang pagbabanal-banalan ng mga religious leaders at pagtataas nila sa sarili nila above the usual people in the streets. A new order, a new welcome is ready to embrace people who have fallen in the cracks. At meron pang sumalungat sa Panginoon. Sabi, hindi mo dapat pinabayaan na ibuhos yung pabango na yan. Pagka mahal-mahal, ilalagay lang sa'yo. Sa isang okasyon naman yon. At pinayagan naman ng Panginoon na ang pagkamahal-mahal na pabango ay buhos sa Kanya. Alam niyo kung ano yung sayang sa iba? Sasabihin nila, practical tayo, sayang yan. Walang sayang sa tunay na mananampalataya. Nasasayang ba ang mga kandila na sinisindihan sa altar ng pananalig? Nasasayang ba ang mga bulaklak na inialay sa Panginoon sa araw ng pagsamba? Nasasayang ba ang ginagastos ng mga tao para tumugtog, sumayaw, magsaya para sa Panginoon? Sa tunay na nananalig, walang sayang. Sayang lang yon sa hindi nananalig dahil gusto niyang gamitin sa iba. Nothing is wasted on the altar of faith. When the heart is faithful to God, every offering becomes acceptable to God, and no offering on God's altar is ever a waste. Kung nalulugod ang Panginoon doon, lalo naman yung pinagpapala, pinapalitan niya lalo, ano ang sayang doon? At sayang ba na magpahayag ng ating best intentions and best effort para sa ating Panginoon? Iba ang pag-iisip ng Panginoong Yesus. Kung siya'y nabubuhay sa ating panahon ngayon, hindi siya sasama sa mga conservative. Hindi siya sasama sa mga makaluma. Siya'y nandun sa mga revolusyonaryo ang pag-iisip. Inilalabas niya ang mga tao sa mga kulungan na nagpapahirap sa higit lalong maraming bahagi ng populasyon. Mga taong inuusig ng relihiyon, inuusig ng lipunan at ipinupwera. Isa pang halimbawa, Matthew 9:10-11. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" So isa na naman itong pagtitipon, kanino? Sa bahay ng isang tax collector. Considered sa Israel na makasalanan, taksil sa bayan, masamang tao. Pero doon pa sa bahay na yun, pumasok si Jesus para kumain. Natural, tax collectors will have other tax collectors at guests. Siyempre, kung makasalanan, ang mga kabarkada, makasalanan din. So sa pagpunta ng Panginoon doon, hindi lang yung may bahay ang sinadya niya, lahat din ng mga ibang darating pang bisita. At doon siya nakisalamuha. Doon siya nakipagmabutihan. So, an old way is out. A new way is in. Because a new fellowship is being created. Fellowship between God and sinners. Hindi fellowship between God and the religious only. Kakaiba yun. Ayaw nun ng mga pare. Kasi gusto nila exclusive lang sa kanila ang Diyos. At sila tumiyatayo sa pagitan ng tao at ang Diyos, at ang tao hindi pwedeng dumiretso sa Diyos. Pero sinisira ng Panginoon yung mga pader na yon, idinediretso niya ang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya galit sa kanya yung religious establishment. At kung yung dating religion ay puro hatred, puro self-righteousness,
Puro pagpupwera, panghuhusga sa kapwa, ang itinuro ng Panginoon kakaiba. John 13:34 to 35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Sabi niya, paano makikilala na kayo aking mga alagad, kayo'y nag-iibigan? Yung mga religious leaders, paano nakikilala? Sa haba ng damit, sa kulay ng damit, sa haba ng balbas, sa costume, sa itsura. Sabi ng Panginoon, hindi kayo dyan makikilala sa panglabas na nyo. Makikilalang tunay na kayo mga alagad ko kung kayo nang-iibigan. Nakita nyo, a new command, a new teaching, new wine. Kaya pati, Bible tinatawag nating New Testament, a new covenant, bago. Kaya huwag kayong natatakot sa mga bago. Bagong music. Yung mga makalumang Christian, ayaw makarinig ng bagong music. Ang gusto lang nila, yung mga punebre ng unang panahon. Hindi masama, maganda. Ang gaganda ng lyrics, ang gaganda ng theology. Pero hindi rin masama yung bago. Huwag kayong maging allergic sa bago. Sabi, ay naku, we have never done that before. Hindi yan pwedeng gawin. Kaya ang mga tao tuloy nakukulong sa isang nakaraan na hindi na relevant sa kanilang kasalukuyan. That's why many people natatamad na magsimba, natatamad na sa religion, kasi hindi nila makita yung tunay na buhay nila na pinag-uusapan. Puro parang ang lalayong mga anghel at mga propeta ang topic, pero hindi naman sila makakonect. At ang sabi ng Panginoong Jesus, kontra na naman sa laging may puwera at may puwera sa kanilang kultura, John 6:37, whoever comes to me, I will never drive away. A new invitation. Why was this very revolutionary? Because Jewish tradition and religion had been self-righteous and judgmental and very, very oppressive. Dahil sa napakahigpit na mga patakaran ng relihiyon, napakaraming tao nabubuhay sa guilt. Napakaraming mga tao, ikinahihiya ang kanilang mga sarili, at sila ay hindi tinatanggap sa lipunan, nabubuhay sila sa dilim ng mga anino, at nandun lang sila sa shadows because they are not being affirmed and accepted by society. Maraming mga kasamaan ng ugali ang ginagawa ng mga religious leaders just for the sake of tradition and just for the sake of the legalistic law of the temple. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 15:3, Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Para lang kayo makasunod sa inyong policy at mga kaugalian, nakakalimutan nyo na yung command ng God to love one another. Dapat baligtad, pag-ibig ang pinagbabasehan ng tradisyon. Hindi yung tradisyon sa pagsunod mo, hindi ka na tuloy nagiging maibigin. Napakalalim ng kahulugan ng himala na yan. Hindi lang siya basta naghimala. The new wine required empty jars. Saan ba naglagay ng tubig na gagawing alak? Yun muna mga jars na walang laman. Tulad ngayon, you want a new wine in your life? You've got to be empty. You have to empty your heart of your old ways of thinking. Dapat may new heart. Kaya lagi tinuturo, be born again. Maging bago ang puso mo. Maging handa ka na baguhin ang mga pamamaraan ng pamumuhay. Maging handa ka sa mga bago mong madidinig at mga bagong katuruan. Kasi the old is not good enough. The new wine required obedient servants. Hindi naman madaling igiba ng 6 na tapayan ng tubig, pero dahil may mga servants na willing, nagkaroon tuloy ng new wine. Tulad ngayon, habang may mga maglilingkod na handang magpagamit sa Panginoon, makakagawa siya ng new wine sa puso ng mga tao. Kung ikaw yung mga awit, ikaw yung lingkod. Kung ikaw yung mananaya, o kung ikaw yung teacher, ikaw yung usher, ikaw yung preacher, ikaw yung may ginagawa pagtulong sa mga nagtuturo. As a team, you become the servants that fill the jars with water. And once the water is filled, or the jar is filled with water, the Lord can turn it into wine. Bible study leader ka, you fill the jar with water. Pinupuno mo yung isip ng tao ng mga salita ng Diyos. At pag naituro mo na yan, ang Diyos na ang hihipo sa nailagay mong salita para maging wine, maging bagong espiritu, maging kapangyarihan, lakas, nung napuno. Ganon din ang ginagawa ng singer. You fill people with music. Yung dancer, you fill people with the beauty of movement. Yung mga nag-iimprenta, yung mga tumutulong behind the scenes. Teamwork yan.
Habang may mga willing na umigib at maglagay ng tubig doon sa jar, meron ang Panginoon na paghihimalaan na gawing alak. Pero kailangan we should do our parts first before we should ask God to do His part, the miraculous part. And we also need, and the new wine also required, informed consciousness. Kailangan marunong kang kumilatis, tulad nung banquet master. Nakilala niya na superior yung wine na inilabas kaysa sa datit na unang inihain. Kailangan din nakikilala natin, superior itong katuroan na ito ha. Superior itong pamamaraan na to. Mas mainam ito kaysa dati. Nalalaman mo dapat yun. Nakakapag-compare ka para alam mo kung alin ang yung babalikan. Yung bang dati, babalikan mo na naman, o itong bagong mga katuroan ni Jesus. Kailangan nagsusuri tayo. The master of the banquet knew that it was a superior wine. Meron pang isang mensahe ang himala na yan, mga kapatid, na nais kong mas bigyan pa natin ng diin. What is the other message behind the miracle? That no need is too small for Jesus. Walang pangangailangan na baliwala at walang pangangailangan na binabaliwala ni Jesus. Remember, Jesus' first miracle was turning water into wine. It was for satisfying a very common, a very worldly, a very insignificant need from a religious point of view. Kung kayo ang mag-a-assign sa anak ng Diyos na si Jesus ng first miracle, ano kaya ang ipapagawa nyo? Sasabihin ko niyo, ipapabura ko sa kanya lahat ng cancer sa buong mundo. First miracle. Bibigyan ng pagkain ng lahat ng mahihirap sa buong daigdig, sabay-sabay. First miracle. Pero hindi eh. Ang first miracle, from a religious point of view, parang wala naman yata kalatoy-latoy ito. Ito ba ang dapat na unang himala? 6 na tapayan ng tubig, ginawang alak, para pakainin ng konting tao sa isang maliit na village. These are very common people. And though it was a special event, a wedding, it was still very common because you have weddings every week. And what is so amazing about feeding people who are already half-fed anyway? Ano naman ang dahilan para maghimala pa ang anak ng Diyos, para dagdagan na naman yung alak, para inumin na naman ng mga nakainom na naman, tama na dapat yan, pwede na. So, what does it tell us? What is the message behind the miracle? That for Jesus, there are no small needs. No small people. No small events. Sa Kanya, kung mahalaga sa iyo, mahalaga sa Kanya. Sabi, and He revealed His glory. What glory was revealed? The power to turn water into wine? Well, yes, that's glorious. But you know what's even more glorious? The focus of Jesus on the small needs of small people in a small event, in a small village. Mas kahanga-hanga yun. Yung kitang-kita mo na ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa langit, nagsakatawang tao para maging isang dukha, isang maralita, sa isang mahirap na bayan, sa isang mahirap na probinsya, sa isang lalo namang mahirap na baryo, kasalamuhan niya mga mahihirap na tao na alak lang, kulang pa sa kasalan, pero pinahalagahan. Anong mahalaga doon? Napakahalaga noon, kasi ikaw at ako, kapatid, maliliit na tao lang naman tayo eh. Sa isang maliit na namang bansa, no? Sa isang maliit na kalagayan. Pero ang kahanga-hanga, kaya unang himala ng Panginoon, powerful yung message, no one is too small for Jesus. No need is too insignificant for Him to give His attention to. It was a miraculous turnaround of attitude. Ano po ang pangatlong mensahe behind the miracle? That no need is too early or too late. No need is out of time. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi sa kanya na ni Mary, wala nang alak. Sabi niya, hindi ko pa panahon. No? No need is too early or too late, or no need is out of time. Hindi ko pa panahon. Look at this. A woman asking a man to do something. A human being asking the Son of God to move. And yet, kahit sinabi ng Panginoon, napansin niyo ba na hindi pa niya panahon, naghimala rin. Naghimala rin.
Sabi ng iba, ang lakas talaga ni Mary sa kanyang anak. Hindi lang si Mary ang malakas kay Jesus. Lahat ng anak ng Diyos malakas sa kanya. Hindi yun exclusive. The presence of Mary there as a human being asking the Son of God to do something is not only a prerogative of Mary, the mother of Jesus. It's a prerogative of every human being who believes. By turning the water into wine, Jesus was opening the door to an approachable God. Nung araw kasi hindi approachable ang Diyos. Lalapit kami, dala-dala ka dapat na offering, nanginginig ka pa sa takot. Yung hirap na hirap kang lumapit, makikiusap ka sa kutakot-takot ng mga pare para ilapit ka sa dambana. But the Lord was opening a new door. And the Lord is showing that heaven is approachable. Ipinakikilalaan niya ang Diyos na nahihimok, Diyos na napakikiusapan, Diyos na nag-accommodate. It really is a new wine. Hindi ito dati-rati lang na turo. Luke 7:36, now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he went to the Pharisee's house and reclined at the table. So pumupunta rin siya doon. Madali siyang imbitahin. Nakabukas ang kanyang puso. At sabi niya sa Matthew 7:7-8, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Isang katuruan na nagsasabi, huwag ka na magatubili, huwag kang mahiya. Huwag mo sabihin, ang liit-liit naman ito, hihingo pa ba sa Diyos? Sabi niya, humingi ka, manalig ka, at tatanggapin mo ang hinihingi mo. Jesus was now showing the face of a very approachable heaven. The Jesus miracles and the love that Jesus loved dignified small things. The Jesus miracles dignified everyday and common needs and occurrences. The Jesus miracles dignified small acts of kindness and courtesy and love. Katulad lang nung walang pagkain ng libu-libong tao, mayroong isang bata, binigay niya yung kanyang kakaunting baon, ang liit. Pinaghimalaan ng Panginoon, dumami. Again, a small thing becoming great to serve the needs of people. Nothing, no one is too small for Jesus. For example, he crossed a lake just for one soul, as recorded in Mark 5. He traveled all the way to Samaria to meet a Samaritan woman. And he stood up for one woman against tradition and against an angry mob. John 8:7. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Isang babae na nahuli sa akto ng pangangalo niya, hinihingi ng kaugalian at batas ng bayan nila na ito'y batuhin hanggang mamatay. Galit na galit ang mga tao. Ang magtataka ka naman, ba't yung lalaki hindi babatuhin yung babae lang? No? So babatuhin yung babae. Anong ginawa ng Panginoon? Against public opinion, he really made a stand for this woman. Pero very diplomatically. Sinabi sa kanya, anong dapat gawin sa babaeng ito? Hinihingi ng ating mga batas at kaugalian na ito'y batuhin hanggang mamatay. Terrible naman, ang relihiyon na ito, laging nagdadasal, ang daming seremonya, ang daming do's and don'ts, pagkatapos pag minahuling taong nagkakasala, babatuhin hanggang mamatay. Anong tigas ng puso dapat meron ka para bumato ka ng isang tao hanggang siya'y mamatay? Yung unang pukol mo, tinamaan na yung tao, tapos ang bibigat na bato hanggang babasag yung bungo, nangingisay-ngisay siya, lumalabas yung mga utak dito, yung mga dugo, sumisirit, bato ka pa ng bato. Anong klaseng puso meron ka? Pero mga relihiyoso, ang totoo niyan, mga relihiyoso kuminsan ang pinakamatitigas ang puso sa lahat. Yan ang kayang-kayang magtakwil ng anak na nagkamali. Yan ang kayang-kayang magtakwil ng kapatid na nagkasala. Yan ang kayang-kayang tsumismis at manira kahit sa isang lingkod ng Diyos na nagkasala. Maraming tao sa kanilang pagiging relihiyoso, imbes na lumambot ang puso, tumitigas. Kasi akala nila yun ang gusto ng Diyos, kakampi-kakampi nila ang Diyos para durugin ang lahat ng makasalanan. Pero ipinakita ng Panginoong Hesus, naku, hindi ganyan. Sa katagalan ng inyong tradisyon at sa kahabaan ng inyong relihiyon,
Naligaw na kayo. Hindi yan ang katotohanan. Ang Diyos dapat ay maibigin, mapagpatawad, mapagkupkop, lalong-lalo sa mga nagkakamali. That the message of heaven is redemption, salvation, restoration, not condemnation. But many religious people always condemn others. At yan ang nakita natin. So pinagtatanong nila ang Panginoon. Sabi, anong dapat gawin? Sabi niya, bueno, kung hinihingi na inyong kaugalian na batuhin hanggang mamatay ang makasalanan, o sige, yung walang kasalanan, mauna nang bumato. At siyempre, walang naglakas ng loob. Dahil makasalanan din naman sila. Ba't nga ba yung mga makakasalanan, ang bilis mag-condemn? Alam niyo, ang tao, mas mabdiin mag-condemn sa kapwa, mas may itinatagong baho. Para hindi siya ang mapansin, gusto niya mapansin yung ibang makasalanan. Para yung galit sa kasalanan, mabunton sa iba at hindi sa kanya. Usually, yung judgmental, yan ang mas maraming inililihim na kasalanan. Yan ang mas maraming mga repressed desires. Yung sobrang malisyoso, yung huwag kang didikit sa akin, huwag mo akong hahawakan, kahit nakikipagkamay, dulo lang ng kuko ang inaabot. Usually, yan ang maraming mga kamalisyosohan sa loob ng utak. Kasi kung hindi ba malisyoso yan, ba't nag-iisip siya ng ganung mga bagay? Madalas ganon. Yung sobrang kahihinhin ng maraming mga kulo. Hindi naman lahat. Pero nakikita natin na ganon. Nakita niyo yung ginawa ng relihiyon sa kanila? Nagkasala, babatuhin mo hanggang kilala mo yun, ha? Si Kumaring Ebeng, makikibato ka dahil nagkasala, kaya ng dibdib mo yun. Ang liit-liit ng village, magkakakilala silang lahat. Yan ang ginawa sa kanila ng relihiyon. At kung susuriin nyo ngayon sa buong daigdig, marami rin mga taong relihiyoso, kayang-kayang pumatay. Sa pangalan ng Diyos, ha? Ligaw na ligaw ang mga tao dahil sa sobrang lumang wine ang pinag-iinom ng kanilang relihiyon. That's why Jesus introduced a new wine, a new teaching, a new paradigm, a new way to live, a new way to face our own mortality and our own sinfulness. Pero isa nga sa mga lesson na nais nating idiin, that nothing and no one or no need is too small for Jesus. Anong application? No one or no need should be too small for us. Kung minsan, gusto ng asawa nyo, umuwi kayo ng maaga. Sa inyo, maliit na bagay yon dahil gusto nyo pang dumaan kung saan-saan. Diba? Pero naliliitan man kayo, malaki sa kanya yon, pahalagahan nyo yon kasi asawa nyo siya. Merong mga tao, natatakot sila sa ipis, ikaw naman, bali wala sa yung ipis, kaya mo manghuli ng mga ipis at mandakma at magbilang-bilang pa ng mga ipis dyan. Tapos sasadistahin mo pa, hagisan mo pa ng ipis. Sabi mo, ipis lang yan, natatakot ka na, sa kanya nakakatakot yun eh. Huwag mong maliitin ang kinakatakutan niya. Kasi sa kanya malaki yun. Pag mahalaga ang tao, pinapahalagahan mo yung pinapahalagahan niya kahit sa tingin mo maliit na bagay. Kaya ka nagiging mapagbigay. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Na huwag nating baliwalain kung anong mahalaga sa iba. Halimbawa si Jesus, ang dali-dali sana niyang tanggihan eh. Sabi ni Mary, wala na silang wine. Sabi ni Jesus, ang ministry ko mamatay sa krus, hindi gumawa ng wine. Pwede mong paliitin yun dahil may mas malaki siyang misyon. Pwede mong sabihin na ba ang miracle ko dapat sa Jerusalem gawin, sa temple, sa harap ng lahat, tulad ng temptation na ibinigay sa kanya ni Satan. Umakyat ka sa torre ng templo, tumalon ka, ipakita mo sa lahat ng tao doon how great you are. Pero magmi-miracle ka sa isang maliit na barangay, sa isang simpleng pamilyang maliit na handaan. Sabi, hindi yata ito ang venue ko, dapat mas malaki. Ang liit niyan. Pero hindi yun tinanggihan. Ting sinusuri natin itong miracle nito, dapat din nating apply sa buhay natin. Baka maraming lumalapit sa atin, tinatanggihan natin. Di bali wala sa iyo itong miracle, kahit alam mo, kasi hindi tumalab. Tulad mga kapatid ang nangungutang. Okay? Liban na lang professional mangungutang at may reputasyon na talagang inutangan lahat ng tao at titigdasin siya pag hindi siya nakautang sa loob na isang araw. May ganun pero konti. Pero yung lalapit sa iyo mangungutang, alam niyo ba iniipon nun na lakas ng loob para makapagsabi? Alam niyo ba ang kata-timing nun, dadalang ka pa kumisa ng buko pie, dadalang ka pa kumisa ng turon, yung timing na timing, kumusta ka, maganda ba ang mood mo? Hindi, mainit ang ulo ko ngayon. Bukas na ako magsasabi, mainit ang ulo. Hirap na hirap. Pag nakapagsabi sa inyo isang tao ng pangangailangan, ang nilampasan nun ng mga balakid, tapos tatanggihan mo lang, kaya sabi ng Panginoon, kung kaya mo, bigay mo.
Hindi madali sa tao yung humingi. Sa mag-asawa, kaya kung minsan nagkakalayo ang loob, nagkakahiwalay, sa patuloy na pagbabaliwala nung isa doon sa mga bagay na mahalaga doon sa partner niya. Mahalaga sa kanya yon, hindi mo pinapahalagan dahil baliwala, mamaya lumayo na ng lumayo ang loob. Nagkim-kim na ng mga sama ng loob, na naging galit, minsan puot. Pag mahalaga sa kapwa, pahalagahan nyo. Lalo mahalaga yung tao na yun sa inyo. Pati sa sarili. Akala natin yung true religiosity, lagi na lang nating tinitikis ang ating mga sariling damdamin. Do not always neglect or suppress or minimize your needs. God wants you happy. God wants you satisfied. Kung ang unang himala ni Jesus ay para gumawa lang ng additional wine sa mga nakainom na naman at pwede na sanang tama na, bakit ka naman niya hindi paghihimalaan para sa yung additional needs? Hindi yun maliit sa kanya. Huwag puro self-denial. Ito yung isa sa mga messages behind the miracle. Pwede naman sabihin ni Jesus, nakainom na yung mga bisita, tama na yan. Alam nga naman maghimala pa ako para lang dagdagan. Nakainom na naman sila, tama na. Sinatisfy. And there's nothing wrong about satisfying your needs as long as you don't offend higher morality just to satisfy your wants. Pero walang masama dyan. Nakita nyo, nagbababagyo na, tulog pa ang Panginoon. Inaantok siya. Mark 4:38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Pero nakita nyo, natulog. Inaantok Wala namang masamang matulog ka kung inaantok ka. Liban na lang na binabayaran ka, oras ng trabaho, tinutulugan mo. Pero yung mga ibang tao, sabi, nakatulog ka ba? Hindi, konting-konti lang. May mga taong tuwang-tuwang ipamalita, lalo yung matatanda, no? Na hindi sila nakatulog ng buong gabi. Ewan ko kung gusto nilang kaawaan o kahabagan. O eto na po ang 500, magmoling na kayo, napuyat kayo kagabi. Pero nakatulog ba kayo? Konti. Nakakain ba kayo ng marami? Konti. Yung parang lagi na lamang nakakatuwa kung hindi sila nagsaya, hindi sila nag-enjoy. The new message of the Lord is, if you need additional wine, let's make it. Let's make life nice. Enjoy it. Walang masama doon. Masama kung ninanakaw mo o gumagawa ka ng krimen para ka mag-enjoy. Sabi niya, let's make it. Let's have a party. Let's party and enjoy it until it ends. Mark 2:16, when the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? So the Lord was enjoying eating. In fact, he was called a glutton and a drunkard. No? Sige, kainan. Ang dami mga Kristiyano, bakit ka mukhang bungo? Nagpa-fasting ako araw-araw Sino may sabi sa'yo, kinakatuwa ba yan ng Diyos? Kaya kanya binigyan ng sikmura para lagyan mo ng pagkain yung loob niyan. Kaka-ulcer ka pag di ka lagi kumain. Occasional and well-intentioned fasting, especially if it's under medical advice, can be good. Pero maraming tao napapahamak ang kalusugan kasi akala nila lahat ng masarap hindi dapat kainin ng maka-Diyos. Dapat tanggihan lagi ang katawan. Pagtutusukin mo na ng pako yung katawan mo, gusto mo palang parusahan, di ba? Pagka mainit, initan mo pa, mag-jacket ka. Pag maginaw, maghubad ka, total gusto mo magdusa. Pero hindi yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kita natin sa mensahe. First miracle, just additional wine. God likes us to be happy, so don't neglect yourself too much. But very importantly, do not neglect other people's needs. Lalo, needs ng iyong asawa. Needs ng iyong anak, ng iyong magulang, ng iyong kapatid, ng iyong kaibigan. Iba ang pananagutan dyan. You must satisfy those needs. Very importantly, I like to be very emphatic between husband and wife. Your emotional, spiritual, and physical needs must be met within the marriage context. Sinasatisfy yan. Hindi mo pwede sabihin, meron na, tama na. Kulang, bitin, punuin, punan, gawing umaapaw, masaya ang pagsasama. Yun yung principle, the unsaid about the miracle of Jesus. Mark 2:23-27. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples walked along. They began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, look, why are they doing this, what is unlawful on the Sabbath? He answered,
Have you ever read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then Jesus said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So the Son is the Lord even of the Sabbath. Ano yung usapin? Araw ng pangiling, wala dapat magtatrabaho. Nagugutom yung kanyang mga disciples. So anong ginawa nila? Naglalakad sila sa bukid, may mga bungang kahoy, may mga pagkain, pumitas at kumain. Sabi na naman itong mga religyoso, ba't pinapayagan mo yung mga disciple mo na pumitas? Sabbath. Sabi, nagugutom Alam nga namang bukas pa sila kumain dahil Sabbath ngayon. No? Sabi, nabalitaan mo ba yung ginawa ni David noon? Pati yung banal na tinapay na nando sa altar ng Diyos sa loob ng templo, nung nagugutom, kinain niya. At yung mga kasama niya, pinakain pa rin niya. Sabi niya, alam mo ba ang Sabbath was made for man, not man for the Sabbath? Kaya ginawa yung Sabbath para ka makapagpahinga at sumaya. Ngayon, sa sobrang pahinga mo, nagutom ka na, hindi na nakakasaya yan. Magtrabaho ka ng konti para ka mapabuti. Masarap kasama ng Panginoon kasi hindi niya ipinapadehado yung mga kasama niya. Kinikriticize, ba't kumakain yan Sabbath o ba't yan namimitas? Gutom Ngayon kung ang tatay o nanay mo, dungo, may party, sabi mo sa tatay mo, tay, parang ang sarap naman ng leche plan, kumuha tayo. Wag na, nakakahiya. Diba? Ay, naku, talo ka pag ganyan yung tatay mo, yung laging nahihiya. Kung medyo makapal-kapal yung nanay mo, diba? Pingin namang leche plan, gusto ng anak ko. Di, nakakain ka. Tapos sabi pa, pwede ba mag-uwi? Gustong-gusto talaga ng anak ko. Ang galing na nanay, hindi ka lugi. Pero kay nanay mo, huwag na anak, kakahiya. You know? Huwag na tayong pumunta doon, wala tayong damit. Yung puro gano'n ng gano'n, puro pagpipigil, lugi ka, nabuhay ka na lang, namatay ka, wala ka na ranas. Para ka lang nakiraan dito sa mundo, pero wala ka namang na-enjoy. Pero si Lord sabi niya, bakit? Nagugutom pakainin. Sobra siyang mapagmahal sa tao. Di bali na yung tradisyon, ang mahalaga yung tao, ano bang kalagayan niya ngayon? Ano bang hirap niya? Kaya kailangan, nakikita natin, new wine talaga, kakaibang pag-iisip. Kaya kung tayo nagiging Kristiyano, galing sa salitang Kristo, ang Kristiyano, dapat naiiba din ang pag-iisip natin. Napapahalagahan din natin yung kalagayan ng tao. Nalalaman din natin kung kailan tayo legalista at kung kailan mas mahalaga yung urgent need of people kesa sa nakaugalian o nakagawian. Matthew 15:32, Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Ang Panginoon, nagpakain na siya spiritually, inisip pa rin niya yung gutom ng sikmura ng mga tao. Sabi, pakainin sila, gawa ng paraan. Sabi ng mga disciples, pauwi na po natin sila. Halos 6 na buwang halaga ng sweldo ang maipapakain kung papakainin lahat yan. Sabi ng Panginoon, bakit nyo sila papauwiin? At kung himatayin sila sa daan, magkagutom-gutom, gumawa kayo ng paraan. Very thoughtful, very kind. We should not trivialize, minimize, or ignore what is important to, and very especially what is urgent for others. Mahalaga sa kanila, nagmamadali ang pangangailangan nila, kahit hindi mo panahon, wala mo sa schedule, ibigay mo. Lalo, pamilya mo. Lalo, asawa mo, magulang, anak. Nakita niyo, ipinakita niyang halimbawa, may taong may dumating na bisita, wala siya maipakain, kinakatok niya yung kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, tulog na ako, hindi na ako makakababa dito sa higaan namin, bukas na. Pero ang turo ng Panginoon, huwag mong tigilan na kakakatok. Babangon din yan, ibibigay sa iyo. So ikaw, yung antok mo at gutom niya, ano ba mahalaga doon? Kahit hindi ikaw yung gutom, pero yung gutom ng isang gutom na tao, napakahalaga nun. So alam mo na mas mahalaga yon, di bumangon ka, bigyan mo siya. Yun ang mensahe. Philippians 2:3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. Gusto kong ipakadiin-diin ito lalo sa mag-asawa, ha? Hindi lang yung interest mo, hindi lang yung gusto mo, hindi lang yung kasiyahan mo.
Yung interest, yung gusto, yung kasiyahan ng partner mo, dapat mong pahalagahan. Jesus' first miracle was not about monumental events or issues or characters. It was about the need of simple people in a simple event. We will realize, brothers and sisters, that life is not made up of great sacrifices and acts, but of small ones. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga magulang nating inaalala natin, ano bang naaalala mo? Pag namamatay sila at inililibing at naglalamay ka at iyak ka ng iyak, anong naaalala mo? Yung konting ulam ng nanay mo, inilagay pa sa plato mo. Yung konting masarap, tiniis at ibinigay sa'yo. Nag-iipon silang mag-asawa para tuwing hihingi ka ng pangbayad sa school, may ibibigay sa'yo. Kahit ang ulam nilang nila, kamatis at asin. Little things, little acts of kindnesses is what makes for greatness. Kahit gustuhin ko man, hindi ako mababaril sa luneta para sa inyo. Bihira lang may pagkakataon na gumawa ng ganung malalaki mga kabayanihan. Pero araw-araw, punong-puno tayo ng pagkakataong maging mga bayani sa maliliit na bagay, sa mga taong may maliliit na pangangailangan, sa mga maliliit na mundo. Yun ang unang himala ni Jesus. Dapat nating suriin kung papaano natin uulit-ulitin sa ating buhay. It was meritorious enough to be His first miracle. So you're a Christian? Do a Jesus. Uplift and improve people's lives. Give importance and priority to what is important to others, especially if they are your spouse or child or parent or friend. Defer to people's timetables. Huwag kang laging punong-puno ang kalendar na wala ka ng panahong maging mabait. Meron nang nangingisay dito, naku, busy ako next week pa ako available. Dapat kahit marami tayong ginagawa, nag-iiwan ka ng mga space sa umaga, space sa hapon, space sa gabi, kahit puno ang maghapon mo, na kung may biglang mga ilangan ng iyong atensyon, a little kindness, a little thoughtfulness, kaya mong i-accommodate. Kung naniniwala ka kay Jesus. Kasi yan ang ginawa niyang example. The Son of God, the Savior of the world, was not too busy to turn water into wine and let this party go on a little longer, rather than it ends abruptly. If you're too busy to be nice, to be kind, to give some time, you're too busy. Dapat kang magbagong loob at magbago ng oras. Naglalaan ka ng panahon, kahit wala pa sa isip mo kung kanino ibibigay, para kung may mga ilangan, available yon. Isa sa mga pinakamatatas na uri ng pagiging makadiyos. Leave space for other people's urgent needs, though they may not be important to you. That is the message behind the miracle. Be kinder to others and even to yourself. Nothing wrong with extending a party with just a little bit more wine. Why? Maiksi ang buhay dito sa mundo. Lahat ng masasayang sandali, kung pwedeng pahabain, pahabain. Kasi gustuhin mo man, tanggapin mo man o hindi, the days of sadness will come. Days of trouble and sorrow will come. So when it is a day that you can enjoy it to the full. Even the Lord made a miracle just to allow a little bunch of simple people extend their happy moments. Aming Diyos, salamat sapagkat kay Diyos ang mabait, maunawain, mapag-aruga, mapagkandili. Ituro mo sa amin, Lord, that we should have moments open for the needs of other people. That we should not mistake activity for achievement. Na hindi nasusukat ang buhay sa dami ng ginagawa. Na mahalaga rin na may mga moments when we can be kind and nice. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Lalong-lalo, isipin nyo kung may mga tao tayo na neglect, needs nila na binabaliwala, timing nila na gusto nating laging adjust sa sarili nating concept of time to the point that we are not becoming like Jesus in our dealing with people. Isipin niyo mga kapatid, kung meron kayo napapabayaang tao na dapat bigyan ng pansin, bigyan ng panahon, tulad ng ginawa ng Panginoon. Magbulay-bulay tayo, ask God for very personal messages.